Mga Lods, magandang araw sa inyo. Kagabi pala, natapos na yung karera natin para sa Olympic. So ngayon, pangarap na lang muna ulit siya. But anyways, Lods, meron tayong mga pwedeng matutunan sa mga nangyari kagabi. May mga nagsasabi na check daw yung triangle offense natin. Yes, in a way, talaga naman na-check siya. Kasi hindi dahil sa hindi effective ang triangle offense. But of course, syempre sa mga nag-execute. At depende rin naman sa kalaban. Siyempre, lagi nating isipin kung sino ba yung mga kalaban, kung ano ba yung level nila. So, sa binigay natin laban kagabi, nakaka-proud pa rin naman, pero siyempre, mas gusto natin sana kung nanalo tayo. So, ngayon, pag-usapan natin para yung mga kabataan, meron silang matutunan, at in a way, siguro baka makatulong din to for the development of the basketball knowledge dito sa Pilipinas. So, ano nga ba yung ginagawang play, Lods? Pakikita ko dito sa inyo sa board. So, ang ginagawang offense ni Coach Timcon is triangle offense. So, ang triangle offense, Lods, ganito yan. So, meron siyang wing, meron siyang corner, meron siyang post, pinch post, at top, okay? So, Lods, meron niyang mga certain pwesto at dapat certain na mga distance talaga para mas maging effective siya. Not too high, not too long, not too short, na isang player lang babantayan kayo, kaya na. So, kailangan magandang spacing yan para yung mga bantay nila is magkakalayo. Para if ever kung maiwan mo man to at humelp to, mahirapan siya makabalik kung magbabalik siya. Kaya merong magandang spacing yan. So, paano nga ba to na-check mga Lods? Ang ginagawa ng kalaban nila is mataas nila pinipick up. So, dito pa lang may bantay na siya, so nahirapan siyang ibaba yung bola. So, kung may baba man niya dito, ito naman dinideny. So, nangyayari, nagiging mataas yung tanggap nito. So, ano nga ba effect? Kung ito, magiging mataas ang tanggap nito, Lods. Sa may weak side kasi ng sa weak side kasi ng ng triangle offense, magiging mataas yung pick and roll yan. Kung magiging mataas ang pick and roll yan, Lods, pwede nga sila mag-go under dito So parang mababaliwala yung mga movements dito kasi magiging malayo yung mga pasa natin dito, Lods, diba? Magiging malayo yung mga pasa natin sa triangle offense. So, yung flight of the ball, mabagal, makaka-recover yung mga defense natin. So, in a way, hindi nagiging effective. So, ano nga ba dapat ang ginawa natin? So, siguro at ang dapat na ginawa natin, Lods, is pinalaliman natin to. Okay? Tapos, mas kinuha natin sa mas tamang pwesto. Ngayon, ang tanong, alam nga natin yung gagawin. Ang tanong, magagawa ba natin basta-basta? Hindi. Actually, madaling sabihin kasi sinasabi ko lang sa inyo Pero totoo, mahirap gawin yan kasi yung mga kalaban natin is malalaki, malalakas at mas mahahaba sila. So, nahihirapan. So, nangyayari nga dito, Lods, si Justin Brownlee pupunta sa magandang pwesto, hindi may pasa. So, mapipilitan pumunta si Justin Brownlee rito ng mataas. Okay? So, matanggap man niya yung bola rito, Lods, masikip na. Which is dapat matatanggap niya yan dito para mas maganda yung spacing pag ito kakat to dito. Tapos tsaka sila mag-hand-off, di ba? So mas maganda yung spacing malalim. Kasi pag malalim yan, nag-hand-off dito, okay? Pwede na siyang tumira, shooting range na natin. Pag humelp to, dahil sa ganito na yung pwesto, pwede ng rumol, malapit na, madaling makakashoot. So yung help mahirap. Kung may humelp man, madaling may papasa, madali tayo makashoot. Kaya very crucial talaga, Lods, yung spacing at yung pwestuhan sa triangle offense na which is hindi natin nagagawa. Maring nagagawa natin yung execution pero hindi sa mga tamang pwesto. Tumatanggap dito, ganyan, pinch post. So Lods, maikli lang tong video na to. Gusto ko lang ipaliwanag sa inyo kung bakit hindi gano'n naging effective ang triangle offense dahil doon sa defense na binibigay nila. Siguro ang pinakamagandang counter dito, Lods, is magkaroon ng kagaya ni Kiefer Rabena. Again, alam ko marami nang babas sa mga Rabena brothers, pero yung Kiefer Rabena kasi, Lods, meron siyang talent na kaya niyang ilagay ito. Capable siyang kaya niyang ibabayan dito kahit gaano kalaki yung bantay niya. Siguro dahil sanay siya sa international level, so kaya niyang ibabayan dito. And also, pure point guard siya. Pagka nahingi ni Justin Brownlee yung bola rito, nagkaroon ng konting advantage siya, kaya nang ibigay ni Kiefer Rabena yan para matanggap yung bola sa mas tamang pwesto. Yung iba kasi, Lods, medyo nag-aalangan, ang nangyayari, hindi na ipapasa, hanggang sa nung lumapit na, tsaka nila ibibigay, wala na sa tamang pwesto sila Justin Brownlee o yung mga papasahan. And also, nakita naman natin dati kay Scottie Thompson yan, madalas siya nagkaka-turnover, di ba? Kasi hindi niya natatansya na mas mahahaba at mas malalakas na yung dumidepensa sa kanila. Which is, doon sana yung Kiefer Rabena kung bakit madalas siyang kinukuha sa international level. So mga Lods, sa simpleng paliwanag ko na to, sana naiintindihan natin kung ano ba yung mga kailangan gawin pagka nag-execute tayo ng play. Actually, hindi lang naman sa triangle offense yan. Sa mga ibang play din, merong rason kung bakit dito ka pinapapwesto ng coach. Merong rason kung bakit dito ka pinapapwesto ng coach. Huwag mong pilitin pumwesto rito, huwag mong pilitin pumwesto dyan. Ganyan, natatamarin ka. Ilaban mo yung pwesto mo. Kung kaya natin, ilaban natin yung pwesto natin. Well, nilalaban naman nila yung pwesto nila kagabi. Nagkataon lang na mas malalakas at mas mahahaba talaga yung kalaban natin. So mga Lods, again, sana meron kayong natutunan dito sa simpleng video na to. Thank you!